Sinungaling ka, Lucy. Dinadahilan mo lang ang kapatid mo pero kung totoo ay ayaw mo sa akin kasi mas gusto mo si Javier. Di ba? Mas gusto mo yung amo mo kasi mayaman siya. Samantalang ako, isang hamak na tambay lang at wala pang matinong trabaho. Jonas, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Pwede bang tumigil ka na ha? Sa ginagawa mo, mas lalo mo pinapatunayan sa akin na tama lang na hindi kita sagutin eh. Walang kinalaman si Javier dito. Wala sa utak ko ang relasyon, Jonas. Kamamatay lang ng mga magulang ko. Ang bata-bata pa ng kapatid ko. Mas problema ko ngayon kung paano kami mabubuhay. Sinungaling. Nakita ko kayo nung isang araw. Ang sweet nyo pa nga eh, di ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Jonas? Amo ko yun. Nagkikita talaga kami araw-araw. At anong sweet ha? Ikaw lang ang nagbibigay ng manisya sa mga galaw namin eh. Hindi. Pinoprotektahan mo lang ang lalaki mo. Sinungaling ka, Lucy. Aray ko, Jonas, ano ba? Bitawan mo nga yung braso ko. Nasasaktan ako. Oh, aray! Naranasan niyo na bang makakita ng inaswang na parang binarang? Paano kung bigla na lang tinubuan ng kung anong sakit ang mahal mo sa buhay, tapos ilang araw matapos magsimula ang sakit niya, inatake siya ng aswang? Paano kung ang taong pinagbibintangan mo ang makatutulong sa'yo? Paano kung ang taong akala mo ay wala na sa buhay mo ang siya palang pumepeste sa'yo? Anong gagawin mo? Sinong paniniwalaan mo? Sige nga, comment nyo nga po ang inyong mga kasagutan at magbabasa kami. Kung nais nyong malaman kung anong nangyari sa amin ang manaligaw kong si Jonas at kung paanong nakakita ako ng inaswang na parang binarang, pakinggan nyo ng buo itong kwento hanggang dulo. Alas 10 ng gabi nang isulat ko to para ipadala sa inyo. Tawagin nyo na lang po akong Lucy. Ang kwento ko po'y nagsimula sa probinsyang kinalakihan ko noon. Tagroon talaga ang pamilya ng mga magulang ko. Ang pangunahing trabaho nila ay ang magsaka. Sa probinsya namin may mga haka-hakang may nagtatago raw ng mga aswang sa kakahuyan. Panakot yun palagi sa amin nung bata pa kami. Pero habang lumalaki ay wala naman talaga akong nakita. Pati nga yung mga pinagbibintangan ng mga aswang ko noon hindi naman talaga sila nakitang nagpalit ng anyo. Namatay o lumipat na lang ang mga pinagbibintangan nila pero wala ni isang insidente ng pang-aaswang. May alam ako sa mga aswang pero hindi ganun kalalim. Yung mga naririnig ko lang din sa mga kapitbahay namin, naniniwala naman ako na meron ngang mga nilalang na tulad nila. Sadyang hindi lang talaga ako ganung kumbinsido hanggat hindi ko nakikita. Nakumbinsi lang ako nang ako na mismo ang nakaranas ng pang-aaswang. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Sender, nais lang po naming makiusap sa inyong mga listeners. Maraming naglalabasang bagong channel ang nangunguha o nagnanakaw ng ating mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Iilan po sa mga channel na nangunguha ng ating contents ay ang mga sumusunod: Gabi ng Lagim, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilim Verse. Kung may makita rin po kayong iba pang channel na nangunguha ng mga kwento namin, pa-report na rin po. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ngayong araw. Lucy, Sir Javier, magandang umaga po. bakit may sir na naman? Di ba sabi ko Javier na lang yung itawag mo? Para namang hindi ako nanliligaw eh. Yun na nga eh. Seryoso ka ba talaga sa gusto mo, ha? Bakit ba gusto mo ako ligawan? Saka, bakit ako? Ang dami namang mayayaman na dalaga sa kabilang bayan na may gusto sa'yo. Pero ikaw ang gusto ko, okay? At hindi kagaya ni Jonas, maghihintay ako. Hindi kita pipilitin. Pero sana hayaan mo lang akong iparamdam sa'yo kung anong nararamdaman ko, okay? Ay, pwede bang wag na natin pag-usapan ng isang yun? Napubuisit pa rin ako tuwing naalala ko yung ginawa niya sa'yo. Hindi pa nga kayo, sinaktan ka na niya. Paano na lang kung sinagot mo nga? Pasensya ka na rin kung ginulo ka niya at ang mga tao sa palayan. Huwag ka mag-alala. Alam na naman nila kung anong gagawin sa isang yun pag bumalik. Pero balita ako, hindi na rin naman nila nakitang umaaligid sa palayan eh. Baka natauhan na. Nga pala, may iba ako. Kumusta na yung kapatid mo?
May lagnat daw? Oo. Ewan ko nga kung saan nagsuot ang batang yun eh. Kasi kagabi, napuno ng pantal yung buong braso niya. Tapos kanina naman, ayun, umabot na sa tiyan at paa niya. Hindi ko nga maintindihan kung anong nangyari dun eh. Magpa-check up na kayo. Oo. Sige na Javier. Marami pa akong gagawin eh. Lucy, teka lang. Gusto mo bang samahan ko na kayo? Javier, hindi na nga. Kaya na namin, okay? Sige na, magtatrabaho pa ako eh. Okay, pasensya na. Naalala ko lang din yung kapatid mo. Basta dalawin ko na lang din siya mamaya, okay? Ikaw ang bahala. Maaga kong tinapos ang mga gawain ko. Tapos nagpa-check up kami ng kapatid ko. Bumaba na ang lagnat niya pero hindi pa rin humuhupa ang kanyang mga pantal. Bumuntong hininga ako at saka tinakpan siya ng kumot bago niligpit ang kanyang pinagkainan. Palabas na sana ako nang makarinig ako ng katok sa labas. Binuksan ko ang pinto at bahagya pa akong nagulat nang makitang si Javier ang nasa labas ng pinto. Javier? Gabing-gabi na. Ano pang ginagawa mo rito? Nag-aalala ako. Dadalaw sana ako kanina bago kayo pumuntang ospital pero ayun, nagka-problema sa palayan kaya kinailangan ko na munang puntahan. Si Lance, kumusta naman? Ayun, tulog na. Umupa naman na yung lagnat pero hindi pa rin nawawala yung mga pantal niya. Ano ba sabi ng doktor? Hindi din niya sigurado kung anong klaseng sakit sa balat ang dumapo kay Lance eh. Pero binigyan niya kami ng pamahid at saka may pinapainom din. Pag di daw humupa, saka kami bumalik. Okay. Pakiramdaman mo na lang muna. Oo, sana nga. Oh, Lucy, ayos ka lang? Hindi ba nagsara ng pinto at bintana si Manang? Ha? Anong sinasabi? May tao sa labas. Tao? Lucy! Lucy! Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Akala ko kasi may nakita akong taong nagsara ng pinto eh. Anong sinasabi mo? May nakita akong parang bulto ng tao kanina bago magsara yung pinto. Wala naman akong nakikita. Mukhang uulan pa yata. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Di pa yata nasara ni Manang yung bintana. Sige na, ako nang bahala. Tara na, magpahinga ka na rin ha. Sigurado ako pagod ka. Teka lang, sasara ko muna yung mga bintana ah. Hindi na, ako na, okay? Pumasok ka na sa kwarto nyo. Inantay lang kita, sir. Ayan na naman siya sa sir. Sige na, sige na. Napailing na lang ako. Hinintay ko si Javier na masara lahat ng bintana tapos ay sabay na kaming pumunta sa kanya-kanya naming kwarto. Tumabi ako kay Lance. Dala na rin ang pagod nakatulog din ako agad. Nagising ako kinabukasan nang marinig ko ang pagsigaw ni Lance. Bumalikwas ako ng bangon at nanlaki na lang ang mga mata ko nang makitang ang mga pantal kahapon naging mga sugat na puno ng nana at may kung anong insektong lumalabas doon. Tanging pag-ungol na nga lang ang nagagawa ng kapatid ko dahil namahamaga na rin ang mukha niya. Napasigaw ako sa taranta at gulat. Dahilan para tumakbo ang mga kasama namin sa bahay. Kasama na si Javier. Lucy, ano nangyari kay Lance? Hindi ko alam. Tulungan mo ako, Javier. Tulungan mo ako, please. Manang! Manang! Tawagan niyo si Manong Edong. Ipahandaan niyo yung sasakyan. Lance! 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 Diyos ko! Shh! Lucy. Tana, dadalhin natin sa ospital si Lance, okay? Sir Javier, nandito na po ako. Oh, Diyos na mabagin. Ano nangyari kay Lance? Mang Ruel, tulungan niyo ako. Tara na, dadalhin natin siya sa ospital. Po? Hindi po yata kaya ng doktor yan, sir. Anong ibig mo sabihin, Mang Ruel? Hindi po yata kaya ng doktor yan. Kailangan po dyan, albularyo. Mukhang kulam o barang po yan eh. Ano? Albularyo? Sinong albularyo? May kakilala po akong magaling pero wala rito ngayon. Eh di maganap tayo ng iba. Imposibleng walang iba. Sige na, Mang Ruel. Papuntayin mo agad dito. Magbabayad ako kahit magkano. Shh. Tana, Lucy, ha? Ipapagamot natin ang kapatid mo, okay? Magiging maayos din si Lance. Tana, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako.
Hindi ko kaya mawala yung kapatid ko, Javier. Siya na lang ang meron ako. Hindi ko nakakayanin pag nawala pa siya. Niyakap ako ni Javier at doon ako umiyak sa dibdib niya. Ilang sandali lang at dumating na rin ang albularyong dala ni Mang Ruel. Tinignan niya ang kapatid ko at sabi niya'y mukhang nabarang araw ito. Mas malala daw ang barang kaysa kulam. Kaya hindi namin alam kung anong klaseng insekto ang lumalabas sa mga sugat ni Lance. Binigyan kami ng albularyo ng langis para ipahid sa mga sugat ni Lance. Babalikan niya raw ito bukas at sa kanya gagawin ang ritual para malaman kung sinong nambarang sa kapatid ko. Halos wala akong nagawa nung araw na yun. Sobrang nag-aalala ako sa kapatid ko at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero wala naman ako nakikitang gumagaling na sugat eh. Ano ba? Epektibo ba talaga yung binibigay na matandang yun? Lucy, minahong ka. Wala pa rin naman 24 oras mula nung maglagay ka ng langis sa mga sugat niya eh. Kahit na. Hanggang hindi humuhupa ang mga sugat ng kapatid ko. Lucy, mabuti pa. Magpahinga ka na muna. Gabi na rin naman oh. Sige na. Bukas na ulit natin tignan yung kapatid mo. Babalik din naman yung albularyo eh. Hindi ko alam kung makakatulog ako ngayon. Pero nakakatakot pumikit, Javier. Baka pagising ko. Lucy, sige na. Ka na makulit, okay? Kailangan mo rin ng pahinga. Hindi pwedeng hindi ka matulog. Baka ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang si Lance kung pati ikaw magkasakit, ha? Isipin mo yun. Si Lance din yung mapapahamak. Tsaka pwede ba? Huwag ka mag-isip ng masama. Pasensya ka na, ha? Kinakabahan lang kasi talaga ako eh. Hindi ko maiwasang hindi matakot. Baka kung ano na naman ang mangyari sa kanya. Kahapon naman mga pantal lang yan eh. Tapos natulog lang kami. Pagising namin, binabarang na siya. Naiintindihan ko nag-aalala ka. Pero hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Sa iyo umuhugot ng lakas yung kapatid mo. Kaya sige na, matulog ka na, ha? Sila manang na yung bahala magsara ng mga bintana at pinto. Halika na. Iatid na kita sa kwarto niyo, okay? Paano kung hindi pa rin siya gumaling? Eh di, maghanap tayo ng ibang gagamot sa kanya. Pangako yun. Ano yun? Parang may tao sa labas ah. Sino naman? Wala naman akong bisita ngayon at anong oras na rin. Teka, ako na pupunta. Javier, sasama ako. Anong kailak? Pa namang hangin yan. Tao yun, di ba? Ayun oh, sa may puno. Anong ginagawa niya dyan? Baka may kailangan sa'yo. Halika na, Lucy. Pumasok na ulit tayo. Ha? Pero, Kung may kailangan siya, hindi siya dapat nagtatago dyan. Tara na. Baka kung sino lang yan. O baka isang batang nantitrip. Halika na. Magpahinga ka na. Sige na. salamat sa pag-intindi ha. Pasensya ka na kung hindi na ako nakapagtrabaho. Naiintindihan ko naman. Ano ka ba? Kaya sige na. Pagod ka. Halatang halata sa mukha mo. Salamat. Atid na kita. Hinatid ako ni Javier sa kwarto. Natulala pa ako saglit sa kapatid ko bago ako nagdesisyong tumabi sa kanya. Nakatulog ako agad, pero nagising din ako dahil naiihi ako. Nang tingnan ko ang kapatid ko ay mahimbing pa rin naman siyang natutulog. Nag-CR muna ako. Bumalik din ako agad sa kwarto namin. Pero napatigil ako nang biglang may marinig akong pag-ungol. At kasunod nun ay tila pagkabasag ng bintana. Napatakbo ako papasok at gano'n na lang ang pagsigaw at iyak ko. Nang makitang duguan na ang kapatid ko at may nakapatong sa kanya isang malaking tao. Puno ng dugo ang mukha, malaki at itim ang katawan. Nabubulok ang ngipin at tumutulo pa ang dugo mula sa bunganga nito. Natuod ako sa kinalalagyan ko. Lalo na nang magkatitigan kami saglit bago ito tumakbo at tumalon sa bintana. Doon ako natauhan. Sumigaw ako ng sumigaw at galit na hinabol ito. Pero nawala na ito sa dilim. Lucy! Lucy! Bumalik ka rito, aswang ka! Walang hiya ka! Hayop! Lucy! Anong nangyari? Ano yun? Si Lance! Kinakain ng aswang si Lance! Ano? Sir, si Lance. Wala na si Lance. Punong-puno ng dugo. Wakwak ang dibdib at tiyan. Mukhang inaswanga.
Babaging Diyos, may aswang na naman. Papatayin ko yung aswang na yun! Papatayin ko siya! Lucy, tama na. Wala kang laban sa aswang. Shh, Dana. Hindi to pwede, Javier. Hindi pwede mawala yung kapatid ko. Shh, tama na Lucy, tama na. Patawad kung hindi ko kayo naprotektahan. Lucy, sa'yo ba tong balabal? Saan mo nakita yan? Dito, sa lupa. Sa'yo ba to? Hindi. Pero, mukhang alam ko na kung kanino yan. Akin na. Hindi ko na pinatagal ang libing ng kapatid ko. Mas masasaktan lang kasi ako at mas lalo lang siyang pagpipiestahan ng mga kapitbahay. Wala na rin naman kaming mga kamag-anak na dadalaw kaya kinabukasan, pinalibing ko na rin siya agad. Mabuti na lang at tinulungan din ako ni Javier kaya nagawan din namin ang paraan na makakuha kami ng schedule para sa misa niya. Si Javier din ang tumulong sa akin para sa mga aayusin sa sementeryo at wala pa rin ako sa wisyo dahil sa bilis ng mga pangyayari. Lucy, tara na. Di ka ba uuwi? Ayoko pa. Pwede bang dito na lang muna ako? Sige, sasamahan kita. Hindi naman kailangan. Hindi, sasamahan pa rin kita. Please, Javier. Gusto ko mapag-isa, okay? Kaya sige na, umalis ka na. Hindi sumagot si Javier, pero hindi rin naman siya umalis sa tabi ko. Nanatili ako ng mga ilang oras pa bago ako nagdesisyong bumalik sa mansyon. Kasama ko pa rin si Javier kahit na hindi ko naman siya inuobliga na samahan ako. Day off ko ng araw na yon kaya nagkulong lang ako sa kwarto namin ng kapatid ko. Galit na galit ako ng mga oras na yun. Mas lamang ang galit sa akin kesa sa sakit. Lalo na kapag naalala ko ang nakita ko ng gabing yun. Tinitigan ko ang balabal na nasa kama ng kapatid ko. Sigurado akong sa aswang yun. Kinuha ko yun at saka lumabas ng kwarto. Lucy, may lakad ka ba? Aalis lang ako. Saan ka pupunta? Sir, magpapahangin lang po ako sa labas. Magpapalimig ng ulo. Total, day off ko naman po ngayon. Alam ko, pero pwede kitang samahan kung Javier, pakiusap. Gusto ko nga mapag-isa. Pwede bang wag ka na lang muna sumabay? Please, hayaan mo na muna ako. Lucy, nandito lang ako. Hindi mo kailangan suluin yung kalungkutan, okay? Alam ko, pero gusto kong mag-isa. Okay, pasensya na. Di na ako magpupumilit. Pero hiling ko lang ha. Pakiusap. Huwag kang gagawa ng bagay na magpapahamak sa'yo. Wala akong gagawin. Mang Ruel, pwede po ba kayo makausap? Lucy, oy, maganda nga pa. Teka, di ba day off mo ngayon? Paalis ka ba? Kailangan ko po ng tulong nyo. Sino taga saan po yung pinapunta nyong albularyo? Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Gusto kong mahanap ang aswang na pumatay sa kapatid ko. Kaya nila yun, di ba? Kaya nilang hanapin ang aswang lalo na kung may nakuha akong gamit niya. Iyak balabal na yan. Sa aswang talaga yan. Wala nang iba. Siya lang naman ang pumasok kagabi eh. Malamang siya rin yung napansin kong nagmamanman sa mansyon bago ako pumasok ng kwarto. Sigurado kung sa aswang to. Kaya sabihin mo na sa akin kung saan ko makikita yung albularyong dinala mo rito para gumutin yung kapatid ko. Sinabi ni Mang Ruel sa akin kung sino at kung saan nakatira ang albularyong dinala niya sa mansyon. Madali ko namang natunto ng bahay ng matanda dahil kilala pala siya ng mga kapitbahay namin. Pumasok ako sa kanyang kubo dahil kahit ilang beses na akong kumakatok ay wala pa ring sumasagot. Doon ko siya nakitang may inaasikasong halamang gamot sa may kusina. Ang daming mga pinakulong mga dahon sa lamesa at may mga nakita rin ako mga kwintas na nakasabit sa bintana. Tingin ko'y anting-anting ang mga yun. Sobrang seryoso ni Manong sa ginagawa niya kaya tumikim ako para makuha ang atensyon niya. Kayo po ba si Mang Ador? Ako nga. Sino ka?
Anong ginagawa mo rito at paano ka nakapasok sa bahay ko? Kanina pa ako kumakatok pero wala namang sumasagot eh. Pasensya na kung pumasok na lang ako ah. Kailangan ko po ng tulong niyo mga ador eh. Gusto kong matukoy kung sino ang may-ari ng balabal na to. Bakit? Anong ginawa ng may-ari ng balabal na yan? Pinatay niya ang kapatid ko. Pinatay ng aswang na may-ari nito. Ang kapatid ko. Aswang? Sa aswang ang balabal na yan? Teka, ikaw yung kasambahay ng mga Martinez. Ikaw ang kapatid na batang hinaswang nung nakaraang araw. Ako nga po. Naiwan ng aswang ang balabal na to sa labas ng mansyon. Sigurado kung sa kanya to. Dahil bago ako natulog ng gabing yun, may napansin ako nagmamanman sa paligid ng mansyon. Hindi namin pinansin masyado dahil baka naligaw na tao lang. Pero ilang oras ang lumipas, bigla na lang inatake ng aswang ang kapatid ko. Nang tinangka kong habulin to, hindi na namin naabutan. Pero nakita namin to sa labas. Kaya sigurado kung sa aswang to. Matutulungan niyo ba akong makilala kung kanino ang balabal na to, mga ador? Halika, tignan natin ang balabal na yan. Ilagay mo rito sa lamesa. May kukunin lang ako. Ano pong gagawin natin? Paano mo pong malalaman kung sinong may-ari ng balabal na to? Sa pamamagitan ng isang orasyon. Akin ang balabal. Ilagay mo rito sa tubig. Ito po. Binigay ko kay Mang Ador ang balabal at sabi naming nilublob yun sa tubig na nasa maliit na batsyang nasa lamesa. Magkaharap kami ni Mang Ador habang inuorasyonan niya ang balabal. Kumuha siya ng kandila tapos tinuluan ang balabal na nakalublob sa tubig habang may binabangkit pa ring orasyon. Di ko alam kung anong ginagawa niya pero kumapit na lang din ako kasi baka may makuha nga siya. Nang matapos sa pag-orasyon ay nakita kong kinuha niya ang balabal at tinaas. Nakikita mo ang hugis tao na nasa balabal. Po? Nasaan po? Wala po akong makita. Pagmasdan mong mabuti. Ayan o, sa gitna. Pagmamayari ito ng isang babae. Babae ang aswang na pumunta sa inyo at tumatake sa kapatid mo. Ayan, ayan siya. Sino po? Sino pong babaeng tinutukoy niyo? Walang mukha iha, hindi ko siya makilala. Malamang napakalakas ng panangga ng aswang na to, kaya hindi siya makita ng aking orasyon. Isang malakas na aswang ang umatake sa kapatid mo, iha. Kung ganon, anong gagawin? May kailangan ba akong gawin? O kunin para malaman natin kung sino yung babaeng tinutukoy dyan? Ano po? Gagawin ko. Sabihin niyo lang po. Pasensya ka na, iha. Pero sa ngayon, wala na tayong magagawa. Ano? Iyon na yun? Ang hina niyo naman po pala eh. Kaya siguro hindi rin gumaling yung kapatid ko sa sakit niya, no? Akin na nga yan. Wala pala kayong kwenta eh. Wisit. Kala ko ba nakakatulong sila sa mga ganitong kababalaghan? Bakit wala naman nakita? Peke naman yata yung isang yun eh. Kakainis. Sino yan? Sino sabi yan eh? Alam ko may tao. Javier? Lucy. Anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ba ako? Okay, fine. Oo, sinundan kita. Ano ba? Hindi ka ba talaga makaintindi ha? Kanina ko pa sinasabi na gusto ko nga munang mapag-isa. Lucy, naiintindihan ko. Pero hindi mo maalis sa akin yung pag-aalala. Pasensya na kung makulit ako. Pero hindi ko kayang manatili sa bahay. Lalo na at nalaman kong pinuntahan mo yung albularyong gumamot kay Lance. Dala yung balabal ng aswang. Kaya bakit? Bakit mo siya pinuntahan dito, ha? Ano bang pinabalak mo? Gusto kong malaman kung sino yung aswang na pumatay sa kapatid ko. At ano? Anong gagawin mo pagkatapos, ha? Susugurin mo yung aswang. Oo, dahil ako ang papatay sa hayop na yon. At tingin mo kaya mo ang isang aswang? Paano kung ikaw yung sumunod sa kapatid mo? Huwag ka mag-alala, Javier. Hindi pa naman ako tanga para magpakamatay. Kaya nga ako humihingi ng tulong dito para malaman ko kung paano siya papatayin eh. Gusto kong ipaghiganti yung kapatid ko. Kaya gusto kong ako mismo ang papatay sa aswang na yun. Pero wala rin palang kwenta yung albularyong yan. Parang hindi manggagamot. Wala rin kwenta. Wala man lang ako nakuha.
Bakit ba? Ano bang nangyari? Iwan ko sa kanya. Ang sabi niya, hindi niya raw makita yung aswang kahit dala ko na yung gamit nito. Malakas daw yung panangga eh. Tinanong ko kung anong pwedeng gawin. Pero wala na raw siyang magagawa. Pwisit. Sinabi ni, hindi naman talaga siguro manggagamot yung isang yun. Kaya siguro hindi niya napagaling yung kapatid ko. Lucy, Ano? Pagbabawalan mo na naman ako. Javier, mawalang galang lang ha. Amo kita, pero day off ko ngayon. Pwede kong gawin kung anong gusto ko. alam mong hindi ganyan ang ibig ko sabihin. Inaalala lang kita. Baka amo mo ako. Pero alam mo namang hindi lang kasamba yung tingin ko sa'yo, di ba? Kaya hindi mo ako masisisi kung nag-aalala ako sa'yo. Kaya sige na, tara na, umuwi na tayo. Hindi. Hindi ako uuwi. Kung hindi nakita ni Tanda yung aswang. Ha? Si Tanda yun ah. Anong nangyari doon? Lucy, tara na, umalis na tayo. Teka lang. Parang may nangyayari sa kanya sa loob eh. Lucy, ano ba? Hindi ako napigilan ni Javier na bumalik ng bahay. Pagbukas ko ng pinto ay nasapo ko na lang ang aking bibig. Si Mang Ador, nakahandusay na. Bumubula ang bibig at may mga bangaw, ipis at uod na lumalabas sa kanya mga binti at kamay. Natuod ako, hindi makapaniwala sa nakita ko. Kung hindi pa nga ako hinila ni Javier ay hindi ako makakaalis. Mabilis kaming tumakbo ni Javier palayo ng bahay. Nilingon ko pa ang bahay at bigla akong kinabahan nang makitang parang may aninong umaaligi doon. Sa sobrang bilis ng pagtakbo namin, hindi na namin napansin ang dinadaanan at nakabangga pa kami ng babae. Sobrang sama ng tingin niya sa amin, tapos nanginginig siya at parang balisang-balisa. Gusgusin siya at marumi ang damit. May iniipit siyang bote na hindi ko alam ang laman kasi nakatakip yung dalawang kamay niya. Pero hindi doon natuon ang tingin ko, kundi sa balabal na nasa kanyang balikat. Pasensya na po. Mag-iingat kayo sa dinadaanan nyo. Pasensya na po, hindi po namin sinasadya. Nagmamadali lang po. Ales, Opo. Lucy, tara na. pasensya na po ulit. Lucy, tara na. Javier, Bakit? Ayos ka lang ba? Bakit mo tinitignan si Manang? nakita mo ba yung suot niya? Suot na alin? Yun oh. Yung balabal na suot niya. Teka, kapareha yan ang balabal na hawak mo. Napatitig ako sa hawak kong balabal. Katulad yun ang suot ng matanda. Iba nga lang ang kulay, pero ang tela at disenyo ay katulad na katulad. Natulala ako saglit doon hanggang sa biglang nagsigawan ng mga kapitbahay ng Mang Ador. Nagkagulo ang lahat, kaya hinila na ako ni Javier paalis doon. Pakita na nila ang katawan ng albularyo. Yung babae kanina. Lucy, umuwi na muna tayo, okay? Tutulungan kita sa kung ano mang gusto mong mangyari, pero sa ngayon, umuwi na muna tayo. Ang gulo-gulo rito. Baka madamay pa tayo. Tutulungan mo ko? Kung hindi kita mapipigilan sa mga gagawin mong delikado, sasamahan na lang kita. Hindi naman kailangan eh. Problema ko to. Hindi ka dapat nadadamay dito. Di mo naman ako dinadamay, no? Choice kong sumali sa problema mo, okay? Kaya please, huwag na natin pagtalunan to. Narinig kong may magaling na albularyo sa bayan. Yung sinabi ni Mang Roel na umalis, doon na tayo pumunta. Yung babaeng matanda kanina. Malakas ang kutob ko sa kanya. Kailangan ko siyang mahanap. Pero Lucy, hindi pa rin naman tayo sigurado doon. Malay naman natin kung kapareho lang talaga yung balabal na nakita mo sa kanya. Alam ko, pero gusto ko pa rin siyang makita. Iba talaga yung pakiramdam ko sa kanya eh. Okay. Hanapin natin yung babaeng yon. Pero pumunta muna tayo sa sinasabi ni Mang Roel. Kung siya nga yung aswang na may-ari ng balabal na yan, malamang malalaman yun ng albularyo, di ba? Sana nga. Umuwi muna kami ng mansyon ni Javier at hinanap si Mang Roel para tanungin ang tungkol sa magaling na albularyo ang sinasabi niya. Pero wala pa rin daw ito kaya wala kaming nagawa kundi ang bumalik na lang sa mansyon. Frustrated na ako noon. Pakiramdam ko, tadhana ang gumagawa ng paraan para hindi ko makuha ang hustisya para sa kapatid ko. Lucy, hindi ka raw kumain. Hindi ako nagugutom. Salamat. Kanina mo pa kinukuha at binabalik yung mga damit ni Lance. Ano bang gagawin mo dyan? Hindi ko alam. Baka itago ko na lang o ipamigay sa mga batang walang damit.
Kung gusto mong mag-leave pa rin bukas, papayagan naman kita eh. Hindi na kailangan. Magtatrabaho pa rin ako bukas. Pero pupuntahan natin yung albularyo sa Mang Ramon, di ba? Pagkatapos ko na lang sa mga gagawin ko. Sasamahan kita ha. Hindi na nga. Lucy, hindi. Buo na ang desisyon ko. Sasamahan kita at hindi ka pwedeng humindi. Bahala ka. Napagod na rin ako makipagtalo kay Javier. Halos mag-iisang taon na rin siyang naliligaw sa akin. At mula nung simula pa man ganyan na talaga siya. Hindi siya nagpapatinag sa gusto niyang gawin. Ayoko man na binibigyan niya ako ng special treatment, lalo pat malaki na ang utang na loob namin sa pamilya niya. Hindi pa rin siya nakikinig. Kinabukasan bumalik na ako sa dati kong mga gawain. Nakakapanibago, lalo't wala na akong inaasikasong kapatid. Pagkatapos ng tanghalian ay nag-volunteer na rin akong mamalengke na lang para lang may pagkaabalahan akong iba at hindi kung ano-anong iniisip ko habang nasa mansyon lang. 1 kilo nga po nitong isda. Tapos ito naman pong hipon 2 kilo. Lucy, Jonas? Anong ginagawa mo rito? ikaw nga. Dito na ako nagtatrabaho. Pakiusap lang, Jonas, ha? Wala ako sa mood makipagsagutan sa'yo. Diba sabi ko, wag mo na akong kausapin. Manong, salamat po. Ito pong bayad. Lucy, teka sandali. Huwag mo ako susundan. Bakit ka ba bumalik? Ano na naman kailangan mo sa akin? Tigilan mo na ako. Lucy, hindi ako lumapit para manggulo. Tingin mo maniniwala ako sa'yo, ha? Lucy, teka lang. Sinabi na wag mo ako sundan eh. Teka lang, please. Ano ba? Tumabi ka nga. Huwag kang haharang-harang. Okay. Pero pakinggan mo muna ako. 1 minuto lang oh. Tabi-sabi eh. Lucy, sorry. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon. Pasensya na kung hindi ko agad natanggap. Patawad kung pinilit ko ang sarili ko sa'yo noon. Nagsisisi na ako, Lucy. Pasensya ka na. At nakikiramay ako sa pagkawala ni Lance. Patawad, Lucy. Nakatitig lang ako kay Jonas habang nakayuko siya. Parang ibang Jonas ang nasa harapan ko noon. Ibang-iba siya sa Jonas na nanligaw sa akin noon at nagalit dahil binasted ko. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya noon dahil muntikan na niya akong saktan nung hindi ko siya sinagot. Kung hindi pa dumating si Javier, baka kung ano na nagawa niya. Kaya hindi ko maintindihan kung anong trip niya sa buhay at kung bakit bigla na lang siya nagbago. Sa totoo lang wala na rin naman talaga akong pakialam sa kanya, kaya inilingan ko na lang siya at nilagpasan. Narinig ko pa siyang tinawag ang pangalan ko, pero hindi ko na pinansin. Lumabas ako ng palengke at laking gulat ko na lang nang makitang nakaabang doon si Javier, dala ang sasakyan niya. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa sakahan ka? Maaga kami natapos kaya sumunod na ako rito. Sabi ni Manang, ikaw yung nagpresentang mamalengke. Tsaka, marami rin yung dala mo. Akin na yan, lagay natin sa loob. Kaya ko naman. Kahit na, akin na. Teka, si Jonas ba yan? Oo. Boy pa pala ang hayop na yan. Ilang buwan din natin hindi nakita yan ah. Anong ginagawa niyan dito? Nalapitan ka ba? Dito na raw siya nagtrabaho eh. Katunayan, lumapit yan sa akin. Humingi ng tawad. Talaga? Hindi ko naman pinatulan. Wala rin naman talaga akong pakialam sa kanya. Ay, tara na nga. Kailangan na natin ihatid tong mga pinamili ko. Titig na titig pa rin sa'yo yung hayop oh. Humingi ng tawad. Di niya alam yung pagpapakumbaba. Alam ko. Kaya nga nagulat ako eh. Pero hindi ko nalang pinatulan. Bahala siya sa buhay niya. Basta mag-iingat ka ha. Baka ano na namang sumapi sa utak ng baliw na yan. Tara na. Oo nga pala. Bumalik na raw si Mang Ramon, sabi ni Mang Roel. Talaga? Kailan siya pwedeng makausap? Pinapunta ako kay Roel kanina pero sabi mamayang gabi pa raw makakausap. Mukhang may mga nagpagamot agad eh. Okay lang. Basta ang importante, nakausap ko siya ngayong araw. Maghihintay ako kung kailan siya available. Pero sigurado naman yun, di ba? Hindi yan katulad nung unang albularyo, ah. Magaling daw yun eh. Ay, sana nga. Hindi katulad ni Mang Ador. Nabara nga yata yun dahil sa kapalpakan niya. Ha? Nabarang? Narinig ko lang sa palengke kanina. Pinag-uusapan nila yung pagkamatay ni Mang Ador. Ang sabi, nabarang daw.
Parang yung kapatid ko lang. Namatay nga lang siya kaagad. Yung kapatid ko may pag-asa pa sanang magamot. Kung hindi dahil sa halimaw na yun, ay, kakainis. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko maipagiganti natin si Lance. Hindi ako papayag na basta na lang makapambiktima yung aswang na yun. Hindi ko na lang sinagot si Javier. Nang hapong yun ay sinamahan nga ako ni Javier papunta sa bahay ni Mang Ramon. Kaaalis lang ng mga taong nagpagamot nang makarating kami sa bahay niya. Maraming tao ang nakasalubong namin. Nang oras na yun ay bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Baka nga talagang magaling si Mang Ramon. Magandang hapon po, Mang Ramon. Magandang hapon din. Ikaw si Javier, di ba? Ikaw ang anak ni na Melissa at Henry Martinez. Kilala niyo po ako? Paanong hindi? Nagpupunta ang mga magulang mo rito noon para humingi ng pampataboy malas. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Javier? Hindi po ako yung may kailangan. Ito pong kasama ko. Magandang hapon po, Mang Ramon. Ako po si Lucy. Siya po yung nililigawan ko. Importante po siya sa akin kaya sana matulungan niyo po kami. Pierre. Sige. Ano bang may itutulong ko sa iyo, Iha? Mang Ramon, pinatay po ng aswang ang kapatid ko eh. Ang gusto kong malaman kung sino yung aswang na yun. Nakaiwan ho siya ng balabal sa labas ng mansyon ng gabing yun. Ito po Kapatid mo pala yung naririnig kong binarang na nga, inaswang pa. Opo. Walang kalaban-laban ang kapatid ko. May sakit na nga siya. Tapos biniktima pa ng hayop na aswang na yun. Ganun talaga, Iha. May mga aswang na mas naiingganyong kumain ng may mga sakit. Kaya siguro, napakabango ng kapatid mo sa aswang. Sigurado ko bang sa aswang ang balabal na to? Oo nga po. Sigurado ako. Bakit? Nakita mo ba ang aswang? Nakita ko siya. Pinasag niya ang bintana ng kwarto namin. Yun din yung ginamit niya palabas. Nang lumabas kami at akmang susundan ko na siya, nakita niya ng kasama namin na nasa lupa. Kung ganon, maaaring ang sa aswang ang balabal na to. May pinaghihinalaan po kami. Kasi nung isang araw po, nakita namin yung isang matandang kapareho ng balabal na yan. Namataan namin siya sa may kubo ng albularyong binarang. Pero hindi po kami sigurado kung siya nga po talaga. Oo, hindi yun kasiguraduhan. Pero kung may pinaghihinalaan na kayo, mas madali nating matutunto ng aswang. Magagawa niyo po ba yan ngayon? Makikilala na natin yung aswang? May orasyon ako para malaman kung sino may-ari ng balabal na to pero ang problema ay kailangan kabilugan ng buwan bago ko magawa ang ritual na yon. Bukas pa ang kabilugan ng buwan kaya hindi pa natin matutukoy kung sino ang may-ari ng balabal na yan. Sige po. Nakakapaghintay naman po ako hanggang bukas eh. Ang mahalaga, may paraan na para malaman kung sino ang may-ari ng balabal na to. Kukunin ko na muna ang balabal na yan, Lucy. Pagkatapos ay bumalik kayo bukas ng gabi at sabay nating gawin ang ritual. Malalaman din natin agad kung sinong may-ari niyan at kung aswang ba talaga siya. May proteksyon ba kayo laban sa aswang? Wala po. Bakit po? Kailangan ba yun? Nakita mo ang aswang, Iha. Mas mabuti nang maging maingat. Ito, dalhin niyo tong mga anting-anting. Panangga ito. Hindi basta-bastang nakakalapit ang mga aswang dito nang hindi nyo nararamdaman. Basta ba, isuot nyo lang ito palagi. Maraming salamat po, Mang Ramon. Malaking tulong po yan sa amin. Salamat po. Walang naman. Bukas na lang ulit. Javier, huwag mo na lang ako samahan bukas ha. Lucy, please. Pinag-usapan na natin to, di ba? Hindi nga ako papayag na hindi mo ako kasama. Kaya sasama pa rin ako. Bahala ka. Lucy, Javier, Jonas, Ano na namang ginagawa mo rito, Jonas? sinusundan mo ba si Lucy, ha? Teka, hindi. Galing ako sa gubat. Hindi ko naman alam na nandito kayo. May pinuntahan ba kayo rito? Wala kang pakialam kung anong ginagawa namin dito. Huwag mo na siyang susundan ulit. Pwede ba yon? Pare, wala akong masamang intensyon. Alam kong hindi niyo ako paniniwalaan.
Hindi ko rin naman kayo masisisi pero pangako, wala talaga akong binabalak at mas lalong hindi kita sinusundan, Lucy. Nagkataon lang talagang galing akong gubat at kumuha ng panggatong. O sige na, mauna na ako. Humihingi ulit ako ng tawad sa inyo. Hindi lang sa'yo, Lucy, kundi pati na rin sa'yo, paring Javier. Pasensya na sa mga nangyari noon ha. O sige na, mauna na ako. Ano nangyari sa isang yun? Nakainom ba yun? Hindi ko alam. Napaka-weird, napaka-imposibleng bumait yun bigla. Kaya hindi ko nalang pinapansin eh. Basta ba hindi siya gumagawa ng kalokohan eh. Basta, wag mo na lang hayaang lumapit ulit sa iyo yung isang yun ha. Hindi natin alam kung anong iniisip nun. Ayoko na mangyari yung dati. Mas lalo naman ako, Javier, no? Kahit anong paghingi ng tawad nun, hindi ko pa rin nakakalimutan ng ginawa niya noon. Ay, alam mo, huwag na nga lang natin isipin yung isang yun. Pwede? Tara na, umuwi na tayo. Nahirapan akong makatulog ng gabing yon. Hindi kasi ako makapaghintay na malaman kung sino ang may-ari ng balabal na yun. Lumabas ako ng bahay at pinuntahan ko ang lugar kung saan ko nakita ang balabal. Ilang minuto rin ako nanatili roon hanggang sa may narinig akong kumaluskos. Nagulat ako at agad na napatingin sa paligid pero wala akong nakita. Nang dumako ang tingin ko sa punong nasa malayong bahagi at katapat ng bintana ng kwarto namin ay nanangkit ang mga mata ko. Nang parang may naaninag akong tao roon. Bigla akong kinabahan. Napaatras agad ako at pabalik ng bahay. Saktong pagbukas ko ng pinto nang bumungad naman sa akin si Javier. Oh, anong ginagawa mo sa labas? Parang may tao na naman sa labas. May naaninag akong bulto ng tao mula sa punong katapat ng bintana ng kwarto namin. Hindi mo ba dala yung binigyan ni Mang Ramon? Hindi. Naiwan ko sa loob. Bilis, pasok na. Hindi namin alam kung ano yung nakita ko ng gabing yun. Hindi ako agad nakatulog dahil iniisip ko ang nakita ko at kung anong mangyayari sa ritual na gagawin ni Mang Ramon. Kinabukasan maaga kong tinapos sa mga gawain ko sa mansyon. At nang maghapon ay pinuntahan ko sa palayan si Javier at saka kami dumiretso sa bahay ni Mang Ramon. Handa na ba kayo? Handa na po. May mga kasama tayo ngayong gabi dahil pag nalaman na natin kung sino may-ari ng balabal na to, pupuntahan na namin siya. Sasama po ako. Sasama po kami, Manong. Sa totoo lang, mas gusto ko sanang kami na lang ang mga kasama kong albularyo. Mas alam namin kung paano kakalabanin ng isang aswang. Isa pa, para din naman to sa bayan natin. Ang kapatid mo ang unang biktima ng aswang na to, kaya hindi natin alam kung may susunod pa. Bago pa man mangyari yon, pipigilan na namin. Kayo na rin po ang nagsabi, unang biktima niya ang kapatid ko. Hindi ko po kayang manatili dito habang kayo ang humahanap sa kanya. Hindi po ako matatahimik dito. Turuan nyo na lang po kami ng dapat namin gawin. Makikinig po kami. Tama po. Makikinig po kami. Susundin po namin kayo. Pangako po yan. Pasamahin niyo lang po kami. Bueno, kung gusto nyo talagang sumama, kailangan nyo ring maging handa kahit papano. Dala nyo ba ang binigay ko nung isang araw? Opo. Ben, sige na. Ikaw na ang magturo sa kanila ng mga dapat at hindi dapat na gawin. Bigyan mo rin sila ng panibagong mga armas at panangga. Siguraduhin yung kaya nilang protektahan ang mga sarili nila. Ayoko may madamay pang iba sa pagtugis natin sa aswang na to. Sige na. Maghahanda na kami para sa ritual. Malapit nang maging buo ang buwan. Salamat po, Mang Ramon ah. Habang abala si Mang Ramon at ang iilang mga albularyo sa pagsisetup ng gagamitin nila sa ritual, dinala naman kami ni Javier sa isang gilid. May mga binigay si Ben sa amin. Tigi-isang bag ng bawang at asin. May tigi-isang bote rin kami ng agua bendita. Si Javier ay binigyan din ng buntot pagi. Sinabihan na rin kami ni Ben ng mga maaaring senaryo pag nakaharap na namin ang aswang. Nandoon lang kami sa gilid habang pinagmamasdan si Mang Ramon at ang mga kasama niya na nagsisimula na ng ritual. May mga orasyon silang binabanggit habang hawak ang balabal hanggang sa tumigil sila at itinapat nila ito sa buwan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang tila figurang nakaguhit sa balabal. Hindi ganoon kaklaro ang mukha sa larawan, pero sapat na yun para makilala mo ang mukha ng isang tao.
Javier, Lucy, Mang Ramon, kilala niyo na po ba? kilala ng mga kasamahan ko. Alam nila kung saan nakatira ang matandang to. Halika, Iha, tignan mo rin. Ito ba ang sinasabi mong babaeng nakita mo nung isang araw? Siya. Parang siya. Diba, Javier? Hindi malinaw eh. Pero kamukha niya. Kamukha nung matandang nakasalubong natin ng isang araw. Oo nga, no? Hindi masyadong klaro pero hawig nga sila. Hindi tayo magpapadalos-dalos sa pagpunta natin. Sisiguraduhin pa rin nating tama ito. Kaya kayong dalawa, Lucy at Javier, sa likod lang namin kayo maliwanag. Hindi kayo gagalaw hanggat hindi namin sinasabi. Opo. Handa na ba ang lahat? Ni minsan ay hindi pa tayo nakakasalamuha ng aswang dito sa atin. May mga bulong-bulungan pero wala pa tayong nakakasalamuha. Ito ang magiging unang pakikipaglaban natin sa isang aswang. Kaya mag-iingat tayong lahat. Tara na. Mang Ramon, paano po ninyo nalaman kung saan ang bahay ng matanda? Ang isang kasamahan ko, kapitbahay ni Ador. Matagal na daw yung umaaligid doon sa lugar nila. Matagal na siya ron? Kayo po ba? Kilala niyo yung matanda? Hindi ko siya kilala ng personal, pero nakikita ko na rin siya minsan sa palengke. Hindi ko lang po kasi sigurado kung nakita ko na siya noon bago pa man namin siya nakita ni Javier malapit sa bahay ni Mang Ador eh. Mukhang taga rito lang pala siya. Oo, kaya mas delikadong pabayaan natin siya. Baka kung anong laging pang ihasik niya rito sa bahay natin, mahirap na. Ano yun? Parang may tao sa banda ron. Ha? Maging mapagmatsyag kayo. Lucy, halika rito. Dito ka sa likod ko. Ayos lang ako. Nagkumpulan kaming lahat sa gitna ng gubat. Lahat ay nakamatsyag at wala ni isa ang bumibitiw sa pagtingin sa paligid. Dinig na dinig ko ang pagtibok ng puso ko ng gabing yun pero tinatagan ko ang sarili ko. At hindi ko hinayaang manaigang takot. Inisip ko na lang ang kapatid kong si Lance. Alerto kaming lahat. Lalo na't mas lumakas sa mga yabag na palapit sa amin. Hanggang sa biglahan na lang sumulpot mula sa kanang bahagi ng gubat. Si Jonas. Hawak niya ang kanyang tiyan. Putlang-putla. Puro galos at sugat ang katawan at nasusuka-suka pa. Jonas? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Lucy, huwag kang lumapit sa kanya. Dito ka lang. Kilala niyo ang lalaking to? Opo. Kakilala lang po. Hindi po namin yung kaibigan o ano. Tulong! Tulungan niyo po ako! Ang dami mong sugat. Ano bang nangyari sa'yo, Jonas? Diyos ko, dumudugo pa yung tiyan mo. Anong nangyari sa'yo, bata? Anong ginagawa mo rito sa gubat? Tulungan niyo ako. May humahabol sa akin. Mahabol? Sinong humahabol sa'yo? Yung matanda sa may kubo. Inatake niya ako. Aray. Diyos ko, Mang Ramon. Ben, Ariel, ang mga gamot. Bilis. Javier, Mang Ramon. Hindi kaya yung matandang hinahanap natin, yun yung umatake sa kanya? Maaari. Bata, kilala mo ba ang matandang humabol at umatake sa'yo? Hindi ko personal na kilala eh. Basta nakatira siya sa nag-iisang kubo sa gitna ng gubat. Nangunguha lang naman ako ng panggatong tapos bigla niya akong inatake at dinamba. Riga sakit. Diyos ko, sumusuka na ng dugo. Hindi maganda ang kutob ko rito. Ilayo niyo ang binatang yan dito. Hindi yan magagamot dito sa gubat at hindi tayo pwedeng makampante rito. Baka tayong isunod ng aswang na yon. Sige na, Ben, Ariel, magsama kayo ng iba pa at dalhin niyo ang binatang yan sa bahay. Doon niyo gamutin. Hindi na nag-aksaya ng oras sa mga kasamahang albularyo ni Mang Ramon. Pinagtulungan nilang akayin si Jonas palayo roon. Iilan na lang kaming naiwan para pumunta sa bahay ng matanda. Nahigit ko ang hininga ko nang maramdaman ko ang pagkapit ng kamay ni Javier sa akin. Binalot ako ng kaba ng mga oras na yon, Madam Venus. Hindi maalis sa isip ko ang mga galos ni Jonas. Lucy, okay ka lang?
Oo. Tara na, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Puntahan na natin ang aswang. Malayo pa po ba? Hindi, malapit na tayo. Kaya mas maging mapagmatsyag kayong lahat. Gusto kong makauwi tayong lahat ng buhay. Lucy, huwag kang hiwalay sa akin, okay? Ayos lang ako, Javier. Nagpatuloy kami sa paglalakad. May kalayuan ng bahay ng matandang babae, kaya medyo natagalan din kami. Hindi namin alam kung ilang oras na kaming naglalakad. Hanggang sa may namataan kaming isang maliit na kubo sa hindi kalayuan. Mabilis na tumigil kami, ilang metro lang ang layo mula sa bahay. Maliit na kubo lang ito pero may second floor. May lamparang nakailaw sa loob. Sa labas naman ay may mga panggatong na nagkalat sa paligid. May parang binuong lutuan sa gilid ng kubo tapos ay maraming balde sa lupa. Mang Ramon, hindi pa ba tayo susugod? Shh! Kailangan muna nating masigurado kung nandyan ang aswang. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Brando, kayo na munang lumapit. I-check nyo kung may tao nga sa loob. Ano pong gagawin natin? Maghihintay na lang ba tayo rito? Uminahon ka muna, Javier. Dapat hindi malaman ng aswang na nandito tayo. Suot nyo naman ang mga anting-anting na ibinigay ko, di ba? Hindi niya pwedeng maramdaman na nasa malapit tayo. Tutulungan din kayo noon para hindi siya agad na makalapit sa inyo. Dala po namin. Mabuti. Lucy, okay ka lang ba talaga? Ha? Oo. Okay lang ako, Javier. Sigurado ka? Oo nga. Huwag ka na nga makulit, please. Kanina pa ako tinatanong niyan eh. Shh! Pabalik na si Ben. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Ayokong mataranta at baka kung ano mangyari sa akin. Nakipag-usap ang dalawang pinamanman ni Mang Ramon at ang sabi ng mga ito ay nandoon nga ang matanda sa loob. Pinapwesto ni Mang Ramon ang ibang mga kasama namin sa palibot ng kubo habang siya at ang dalawa pang albularyong kasama ni Javier ang dahang-dahang lumapit sa kubo. Nasa likuran lang kami ni Mang Ramon. Kumatok sila sa kubo. Walang sumagot ng mga unang katok kaya inulit nila. Sa pangatlong pagkatok, saka palang bumukas ng dahan-dahan ang pinto. Halos hindi na nga ako humihinga ng mga oras na yun, lalo na nang magtama ang mga mata namin ng matanda. Sino kayo? Lisa, tama. Ikaw si Lisa, di ba? Ako nga. Sino kayo at anong ginagawa niyo rito? Javier, narinig mo yon? Ang alin? Parang may kumukulos sa loob. Ano? Pwede ba kaming pumasok, Lisa? Bakit? Ano nga ang kailangan nyo? Ha? Gusto lang naming makipag-usap, Lisa. Anong ginagawa ni Mang Ramon? Anong makikipag-usap? Lucy, magtiwala muna tayo kay Mang Ramon. Lisa, gusto lang naming makipag-usap. At sa tingin mo maniniwala ako sa inyo? Hindi ako tanga, Ramon. Anong ginagawa mo rito at bakit mo pinapaligiran ang bahay ko? Ha? Kilala mo ako, ah. Sino nga ba namang hindi makakilala sa bantog na albularyo ng bayang ito? Kilalang kilala kita, Ramon. Pati na ang mga kasama mo. Kung ganon, alam mo na rin siguro kung bakit kami nandito. Anong ginawa mo sa lalaking yon, Lisa? Anong ginawa mo sa kapatid ng kasama ko? Anong pinagsasasabi mo, Ramon? Pwede bang diretsuhin mo na ako? Abe, wala akong oras makipag-usap sa'yo. Marami pa akong kailangan gawin. Tulad ng ano, mambiktima ng mga ngaso? Biglang lumakas ang hangin sa paligid at kasabay nun ay ang pagbulong ng mga albularyo sa hangin. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ng matandang si Lisa nang mas lumakas ang pagbulong nila Mang Ramon sa hangin. Nayakap ko ang aking sarili nang mas lumakas ang hangin sa paligid. Napatras si Lisa. Dahilan para makapasok si Mang Ramon at ang tatlo niyang kasama. Nakapasok din kami ni Javier. Nagsimulang mataranta si Lisa, lalo na nang tuluyang makapasok si Mang Ramon at ang mga kasama nito. Mabilis na tumakbo sa likod ng lamesa niya si Lisa at doon ko nakita ang isang malaking kawa na may kumukulong tubig. May mga lumang libro sa gilid ni Lisa. Tapos ay may mga garapon ng iba't ibang insekto. Napatakip na lang ako ng aking bibig. Tigilan niyo ako. Umalis na kayo. Hindi ka namin titigilan, Lisa. Walang puwang ang mga aswang sa bayang ito. Walang ginawa ang kapatid ko sa'yo. Pero pinatay mo siya. Ano bang pinagsasasabi niyo mga tanga kayo?
Wala ka nang mabibiktimang iba, Lisa. Hindi kami papayag. Mas lumakas ang orasyon nilang lahat na nag-e-echo na ang mga boses nila sa buong gubat. Humangin ng sobrang lakas habang sinasabayan ang orasyon ng mga albularyo. Mas lalong nagwala si Lisa, pero bigla siyang tumigil at saka humalakhak ng pagkalakas-lakas. Bakit ka natatawa? Anong nakakatawa, ha? Anong nakakatawa? Kayo ang nakakatawa. Ano sa tingin niyo magagawa ng orasyong pangontra sa aswang sa isang tulad kong mambabarang? Ha? Mga hangal! Ano? Anong pinagsasabi mong matanda ka? Mang Ramon, ano to? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, Ramon, nakakalungkot. Akala ko pa naman ay napakagaling mo talagang albularyo. Pero mukhang katulad ka rin pala ng huwad na albularyong si Ador. Anong ibig mo sabihin? May kinalaman ka sa pagkamatay na albularyong yon? Oo, ako ang may gawa nun. Binarang ko ang huwad na yon. Maraming tao na yung naloko. Binebentahan ng mga gamot na hindi naman talaga epektibo at nagpapabayad para sa panggagamot kuno na hindi naman totoo. Hindi yun albularyo. Nagpapanggap lang at hinuhut-hutan ng mga taong nagpapagamot. Alam niyo kung anong pinakaayaw ko? Ha? Yung mga taong mapagsamantala. Kaya bagay lang sa kanya nangyari. So hindi ka nga aswang? Alam ko ang ginamit na orasyon kanina. Matinding panlaban yon sa mga aswang. Kung aswang nga ako, abay kanina pa ako nalusaw sa orasyong yon. Nalusaw ba ako? Hindi naman, di ba? Kung ganun, bakit nasa labas ng bahay ng mga Martinez ang balabal mong to? Oo. Ibig sabihin, nandun ka ng gabing pinatay ang kapatid ko. Nandun ka nang umatake yung aswang. Oo. Nandoon nga ako. Wala naman ako sinabing wala ako ron. Pero kahit nandoon ako, hindi ako ang pumatay sa kapatid mo. Hindi ako ang aswang na hinahanap mo. Anong ibig mo sabihin? Ano nga ginagawa mo rin sa labas ng mansyon? Ay, hindi ba't nabarang ang kapatid mo? Paano mo nalaman? Ay, edi huwad na albularyo. Nakita ko ang isa sa mga tauhan ng mga Martinez na kausap si Ador. Sinundan ko sila at saka ko natantong may ginamot nga sa mansyon. Narinig ko rin sa mga chismosa sa palengke na may binarang nga raw sa inyo. Kaya ayun, minanmanan ko lalo nang marinig at makita ko ang sintomas ng sinabi nilang barang. Ano? May alam ka sa sakit ng kapatid ko? Sakit? Walang sakit ang kapatid mo, Iha. Anong sinabi mo? Hindi siya binarang? Pero, bakit gano'n lang yung pagkakasugat ng balat niya? Saka, may lumalabas sa mga insekto. Sabi nila, binabarang pagka ganon. Para ding namubulok yung balat niya. At ang daming nana. Tama naman. Parang barang. Pero hindi barang yon, Iha. Wala naman talagang sakit ang kapatid mo. Ano? Wala siyang sakit? Bakit nagkaganon yung balat niya? Hindi siya binarang. Inaswang siya. Inaswang? Paanong inaswang? Ang aswang ang nagbigay ng sakit sa kanya? Tama. Magaling ka nga talaga, Ramon. Pero bakit hindi mo naisip yon? Ha? Sandali. Hindi ko maintindihan eh. Sandali. Anong ibig mo sabihin? Aswang ang may gawa nun sa kapatid ko. Pero paano? Paano nagawa ng aswang yun? Lucy, kalma lang. Hindi. Hindi ko maintindihan, Nabir eh. Bakit siya bibigyan ng sakit? Ano yun? Random lang na binigyan siya ng aswang ng sakit, tapos kinain? Tama kang binigyan siya ng sakit ng aswang. Minarkahan siya. Pagkatapos ay kinain. Hindi sila pangkaraniwang uri ng aswang, Iha.
Iilan lang din ang nakasalamuha kong kagaya nila sa mga lumipas na taon. Pero malalakas sila. Kakaiba. Kadalasan, sila ang mga aswang na mahirap galitin dahil nagtatanim sila ng galit. At ang galit na yon ang nag-uudyok sa kanila kung anong pagpapahirap ang gagawin nila sa mga biktima nila bago nila ito kainin. May ganung mga aswang. Pero paano malalaman na aswang nga yung may gawa nun? Ano, ihintay na lang natin kainin yung biktima para malaman na aswang yung nagbigay ng sakit at hindi lang basta-bastang sakit? May mga palatandaan. Nagsisimula sa pantal, tapos nilalagnat. Lumalalayan hanggang sa unti-unting nabubulok ang balat, saka may mga kakaibang insektong lumalabas doon. Hindi kilalang mga insekto. Kung barang yon, kadalasan mga ipis, uod at mga bangaw ang lumalabas. Pero kapag aswang ang may gawa, hindi ko mawari kung anong klaseng insekto ang mga iyon. Tama. Kakaiba nga yung mga insektong lumabas sa katawan niya. So bakit nga si Lance? Bakit ang kapatid ko? Sabi mo nakadepende sa galit nila kung ano yung gagawin nila sa mga biktima nila, di ba? Ibig sabihin, yung aswang na umatake sa kapatid ko, galit sa kanya? Tama. Malamang, malaki ang galit ng aswang na yun sa kapatid mo. Pero sino? Wala naman ako kilalang may matinding galit sa kapatid ko Hindi ko maintindihan. Hindi dapat ako ang tinatanong mo niyan, Iha. Kapatid mo yon, hindi ba? Kung hindi man sa kanya, baka naman sa'yo may galit ang aswang. Wala rin naman kaaway si Lucy. And hindi nga yung lumalabas ng mansyon kung hindi namamalengke. Alam nyo, hindi dapat yan ang pinagtatalunan natin. Akala ko ba'y gusto nyong makita ang aswang? Hindi na dapat kayo nag-aaksaya pa ng oras dito. Teka, nung gabing umatake yung aswang, nandun ka. Bakit ka nandun? Minamanmanan mo ba ang mansyon? Ang kapatid mo ang binabantayan ko. Interesado akong malaman kung anong klaseng aswang ang nagbigay ng sakit na yun sa kanya. Kaya minanmanan ko ang kapatid mo. Ay sakto ng gabing yon ay umatake naman ang aswang. Hindi ko pwedeng ipakita ang sarili ko sa kanya. Kaya nang madali akong umalis. Tingin ko'y doon ko nahulog ang aking malapal. Ibig sabihin, nakita mo ang aswang? Nakilala mo ba siya? Oo, kilalang kilala ko siya. Kung ganoon, tara na. Puntaan na natin. Kilala naman pala niya eh. Lisa, kanina may nakasalubong kaming binata. Marami siyang sugat. Galing siya dito sa direksyon ng bahay mo. Kung hindi ka aswang... Isko! Lucy, bakit? Si Jonas. Oh, Jonas ba ang pangalan niya? Hindi. Ibig mo bang sabihin? Oo, siya ang aswang. Yung lalaking tinulungan niyo ang aswang, Ramon. Nakita niyo na siya. Pero pinakawalan niyo. Kinamot niyo pa. Hindi siya inatake ng aswang, Ramon. Dahil binarang ko siya. Binarang ko ang aswang. Para akong nalagutan ng hininga sa narinig ko at napagtanto ko. Nagkagulo ang mga albularyo sa labas. Galit na galit at takot na tinipon ng mga Ramon ang mga kasamahan niya. At may pinatakbo agad siya para sundan sina Jonas at ang iba pang mga albularyong pinasama nila kanina. Natulala naman ako sa kinalalagyan ko. Kung hindi pa ako nasalo ni Javier, baka humandusay na ako sa sahig. Hindi agad natanggap ng utak ko ang napagtanto ko. Aswang si Jonas? Aswang siya! Diyos ko, Javier, siya ang pumatay sa kapatid ko. Siya ang pumatay sa kapatid ko! Yung walang iyang yun. Sinasabi ko na nga ba't hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. Ipahingi pa siya ng tawad sa atin. Ano yun? Para linlangin tayo? Galit siya. Galit pa rin siya sa akin at ang kapatid ko ang pinagbayad niya. Hindi ko matatanggap yun, Javier. Hindi ko yun matatanggap. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapatay ang hayop na yun. Hindi tayo papayag na gano'n na lang. Tatalunin natin si Jonas. Tatalunin natin ang aswang na yun. Hindi ko siya mapapatawad.
Hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Ano? Nasaan na? Nakita niyo ba? Ay, mukhang matalino naman kahit paano ang batang yon. Akala ko kasi tanga. Kasi naman, bigla na lang sumugod dito sa akin na akala mo yung matatalo niya ako kaagad. Sinugod ka niya rito. Oo, mukhang nakilala niya rin ako. Alam niyang nakita ko siya ng gabing yun. Ay natakot sigurong ibunyag ko siya sa mga tao. Hindi ko naman gagawin yun. Babarangin ko lang naman siya. Binarang ko pa rin naman siya. Nainis ako eh. Ang lakas din naman ng loob ng isang yun, aba? Pero wala siyang panama sa akin. Halata namang baguhan. Ibig sabihin, pwedeng pinasahan lang siya ng pagiging aswang. O di naman kaya ay may lahi siya. At ngayon niya lamang nalaman ang pagiging aswang niya. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin para matalo siya? Ha? Paano natin siya mapapatay? Huwag kang mag-alala, Iha. Gagawin natin ang lahat para matalo ang aswang na yon. Pinapahanap ko na siya. May pinapunta na rin ako sa bayan para sabihan ng mga pinagkakatiwalaan naming mga tao na tumulong sa paghahanap. Naalerto na ang mga tao, mas magiging handa sila sakaling sumalakay na naman ang isang yon. Pwede ko kayong tulungan kung gusto ninyo. Paano mo kami tutulungan? Ay, malakas naman ang orasyong ginamit nila ni Ramon kanina. Pero para mas makaganti ka, para mas masakit, tutulungan ko sila. Total galit din naman ako sa aswang na yon. Abay, muntik niya na ako masugatan kanina, ha? At marami pa siyang nasira sa mga gamit ko. Ang bihira. Sige, payag ako. Gusto ko siyang magbayad sa ginawa niya sa kapatid ko. Gusto kong maranasan niya ang naranasan ng kapatid ko. Ay, sige Iha. Mukhang desidido ka talagang pahirapan ng aswang na yon. Pero bakit nga ba galit siya sa'yo, Iha? Bakit sobrang galit siya sa'yo na pahirapan niya ng husto ang kapatid mo? Manliligaw ko siya dati. Hindi ko siya sinagot dahil bayolente siya. Hindi niya matanggap. Akala ko hindi na siya manggugulo ulit. Dahil matagal na panahon na rin kami hindi nakikita. Pero bigla na lang ulit siyang sumulpot. Hindi ko alam na siya pala yung aswang na pumatay sa kapatid ko. May paghihingi pa siya ng tawad ang kapal ng mukha niya. Gusto niya lang pala akong ninlangin. Pwes, wala siyang makukuha sa akin. Malalim pala ang pinaguhugutan ng galit niya, Iha. Ay nako, pag-ibig nga naman. Iba pa rin talaga nagagawa ng pag-ibig sa isip ng tao, hara. Totoo nga yung sinasabi nila na ang pag-ibig ay nakamamatay. Abay literal na nakamamatay. Hindi na nila mahanap yung mga tao kung nagdala kay Jonas. Huwag ka nang umasang buhay pa ang mga yon, Ramon. Patay na ang mga yon. Baguhan ang isang yon pero may ibubuga rin naman. Huwag na tayong maghintay rito. Tayo na mismo maghanap sa kanya. Oo nga, hindi siya pwede makapambiktima ng iba. Tara na, Lisa. Dalhin mo na ang mga gamit mo. Hahabulin natin ang aswang. Luis, bigyan mo sina Javier at Lucy ng karagdagang proteksyon. May ibibigay rin ako sa kanila. May basbas sa mga langis na to. Iba ang epekto nito sa mga aswang. Sabihin na nating espesyal na barang ang mga ito para sa kanila. Kaya pwede nyo tong gamitin parangga kung sakaling malapitan man kayo ng isang yun. Tara, bilisan na natin, Ramon. Baka nakapagtagpo na ang isang yun. Teka, ano po bang plano? Paano niyo po siya papatayin? Pahihirapan ko muna siya bago siya tuluyang patayin nila, Ramon. Siguradong pupunteryahin ka niya, Iha. Kaya mabuting handa ka, ha? Huwag na huwag mong ihuhulog ang mga dala mong panlaban sa kanya. Mang Ramon, anong nangyayari? Nakita na nila ang ibang mga kasama namin. Lahat sila patay na. Wala si Jonas, pero pinapasundan ko na. Ito, may nakuha akong peraso ng damit niya. Ipapaamoy ko to sa aso ko. Matutulungan tayo nitong mapadali ang paghahanap. Lumabas kami ng kubo. Sa ilalim ng kubo may pinalabas si Aling Lisa na isang malaki at itim na aso. Ibinigay niya ang kapirasong tela rito at inamoy nito yon. May binulong pa si Aling Lisa dito bago ito tumakbo papuntang gubat.
Sumunod din naman agad kami sa aso. Kinabahan ako ng mga oras na yun, pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong mahanap na si Jonas at maipaghiganti ang kapatid ko. Tinahak namin ang masukal na daan papunta sa gitna ng kagubatan hanggang sa danila kami nito sa isang bangin. Bangin na dyan. Umatras kayo. Nandito lang siya. Nararamdaman ko. Nasaan siya? Bakit wala siya rito? Shh! Tumahimik ka. Nandito siya. Sigurado ako. Nagtatago lang siya sa paligid. Naghihintay ng tamang tiyempo. Bakit pa? Hoy, Jonas! Kilala ka na namin! Pakita ka! Nandito kami! Dito, bilis! Tara, Lucy. Talasan niyo ang mga paningin niyo. May ibubuga nga naman ang batang yun. Bilis! Lumalayo ang aso. Bantayan niyo ang baligid! Sinundan namin ang aso ni Aling Lisa hanggang sa bumalik kami sa pinanggalingan namin kanina. Nasa unahan si Mang Ramon at Aling Lisa, pati na ang ibang mga albularyo. Nasa huli kami ni Javier. Nauuna siya sa akin. Mabilis sa mga lakad namin nang biglang may humila sa akin paalis sa grupo. Sumigaw ako kaya naalarma silang lahat. Sobrang bilis ng paglayo ko sa grupo hanggang sa binagsak ako ng may hawak sa akin sa lupa. Sa wakas, nasolo rin kita. Jonas! Ako nga. Na-miss mo ba ako, babes? Hayop ka! Halimaw ka! Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Ha? Bakit siya pa ang pinagigantihan mo? Bakit hindi na lang ako? Bakit? Dahil tulad mo'y ayaw niya rin sa akin. Naalala mo, ha? Di ba si Javier ang gusto niya para sa'yo? Pues, mamatay na lang siya. At ikaw, kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, walang makikinabang sa'yo. Hindi ka pakikinabangan ni Javier. Walang kami ni Javier. Hayop ka. Ang babaw-babaw mo. Pinatay mo yung kapatid ko ng dahil lang dyan, ha? Hanimaw ka, Jonas. Tingin mo ba may magmamahal pa sa'yo ngayong ganyan ka na? Kamumuhian ka ng lahat, gaya na pagkamuhi ko sa'yo. At sinong may kasalanan kung bakit ako nagkaganito? Ha? Kasalanan mo ito, Lucy. At bakit mo ko sinisisi sa pagiging halimaw mo, ha? Nahihibang ka na ba? Dahil ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit ako napunta sa kalagayang to. Nang bastidin mo ako at bugbugin ako ni Javier, tumakbo ako hanggang sa nakarating ako sa masukal na bahagi ng gubat. Akala ko mga mababangis na hayop lang ang kalaban ko doon. Pero hindi. Nakita ko ng matandang aswang. Naghihingalo na siya at para tuluyan na siya makapagpahinga, pinilit niya akong isubo ang bato galing sa kanya. Kaya ako naging halimaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito, Lucy. Kaya kung may dapat mang sisihin sa pagkamatay ng kapatid mo, ikaw rin yun. Napasinghap ako nang biglang sumigaw si Jonas at kasabay noon ay ang pagbabago niya ng anyo. Lumaki ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng pakpak. Nawala ang kanyang buhok at halos mas lumuwa ang kanyang mga mata. Mabilis akong tumayo kahit napakiramdam ko inaspray ng paa ko. Kinapa ko agad ang maliit na bag na nasa aking bewang para kunin yung mga pananggang nandoon. Nang akmang susugod na sa akin si Jonas, mabilis ko inilabas ang isang bote. Akmang hahawakan na niya ako nang ibuhos ko yun sa mukha niya. Dahilan para malapnas yun. Kinuha ko ang pagkakataong yon para tumakbo kahit na ang sakit ng paa ko. Hindi ka makakatakas sa akin, Lucy. Akin ka. Ha! Kailangan ko mahanap si Javier. Usang galang ngayon pa talaga. Aray! Javier! Nandito ako! Lucy! Javier! Tulong! Hindi ako makatayo! Mang Ramon, nandito siya! Papunta rin dito ang aswang! Nandito na sila! Maganda kayong lahat. Hindi na natin siya hayaang makalis. Lucy! Nagpalit na siya ng anyo. Ha! At wala nang bakas sa mga ginawa ko sa kanya, ha? Nakakabili. Mukhang nilalabanan ng dugong aswang niya ang parang na ginawa ko. Nasabuyan ko siya ng langis sa binigay mo sa akin kanina. Kung hindi niya lang ako binagsak kanina at kung hindi lang sumakit ng sobra yung paa ko, nakalaban pa sana ako. Kaso,
Alam kong talo ko eh. Kaya kinailangan ko kayong hanapin. Shh, ayos lang. Hindi mo kasalanan, okay? Malakas siya. Oo nga pala. Sabi niya sa akin kanina, isang matandang nakatira sa masukal na bahagi ng gupat ang nagsalin sa kanya na pagiging aswang niya. Di pinasahan nga lang siya. Kung hindi natin siya matatalo sa ganyang anyo, kailangan natin mapalabas ang bato at sirain ito. Kailangan nating matalo ang anyong yan. Mas mahirap na palabasin ang bato nang hindi maayos ang ritual. Maghanda kayong lahat. Akala niyo matatalo niyo ako. Manigas kayo! Napasigaw ako nang biglang inatake ni Jonas ang mga kasamahan ni Mang Ramon. Pero agad din siyang natigilan nang magsimula na silang mag-orasyon. Parang pinipigilan siya ng orasyon na gumalaw. Pinalibutan siya ng mga albularyo kasama ni Mang Ramon habang si Aling Lisa ay nasa tabi namin ni Javier. Hindi ko maigalaw ang paa ko, kaya nakasalampak pa rin ako sa lupa at inalalayan lang ako ni Javier. Sigaw ng sigaw si Jonas habang patuloy lang sa pag-oorasyon ng mga kasamahan ni Mang Ramon. Anong ginagawa niyo? Aling Lisa, ano po ang mga yan? Ito, katas na mga halamang nakapapaso at nakamamatay. Ano yung isa? Ito ang mga insektong pambarang, Lucy. Gusto mong gumante, hindi ba? Pues, gantihan mo ang aswang. Ilagay mo lahat ng gusto mong maramdaman niya rito sa piraso ng kanyang damit at yun ang mararamdaman niya. Paano kung gusto kong maramdaman niya kung anong naramdaman ng kapatid ko noon? Isipin mo lang ang lahat ng gusto mong mangyari sa kanya habang inilalagay ang mga ito sa piraso ng damit niya. Akin na. Hindi niyo ako matatalo! Lucy! Ituloy niyo! Diyos ko, may mga namatay yata. May nadaganan ng puno. Huwag kayong tumigil. Makatatakas ang isang yan. Ramon, huwag niyong tigilan! Lucy, bilisan natin. Kunin mo na to at ilagay ang mga gusto mo habang iniisip ang mga gusto mong maramdaman ng lalaking yan. Lisa, kailangan namin ng alalay. Ito na! Nanginginig ang kamay ko noon habang sinusunod ang mga sinasabi ni Aling Lisa. Pagkatapos kong gawin ang mga sinabi niya, ay kinuha niya ang piraso ng tela at may ibinulong siya roon. Patuloy naman sa pag-oorasyon si Mang Ramon. Nakita ko ang isa nilang kasamahan na may ibinudbud paikot kay Jonas. Mas lalong nagwala si Jonas, pero ilang saglit lang ay napaupo siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang para may tumutubo nga sa kanyang balat. Unti-unti ring nalalapnos ang kanyang braso at binti. Anong ginagawa niyo sa akin? Ang init! Ano to? Ngayon, alam mo na? Ha? Alam mo na kung anong naramdaman ng kapatid ko nang bigyan mo siya ng ganyan sakit? Hindi ako papayag na hindi ka maging akin, Lucy. Hindi! Hindi siya makalabas sa bilog. Ano ba yan? Abo, dinasalang abo. Epektibong pangkulong yan ng mga aswang. Hindi sila nakalalapit yan pero depende pa rin sa lakas ng aswang. Tingin ko naman na hindi pa ganun kalakas ang isang to. May potensyal siya at malakas na aswang ang nagbigay sa kanya ng bato. Pero kailangan pa rin niya ng mas mahabang panahon para mas mapalakas ang sarili niya. Pero hindi na mangyayari yun ngayon. Tapusin na natin to. Nahigit ko ang aking hininga. Nakita kong akmang susubukan ni Jonas na kumawala sa bilog. Pero tinapakan ni Aling Lisa ang piraso ng damit ni Jonas na hawak niya. Sa kanya ito binuhusan ng napakaraming ipis at pinaliguan ng katas ng nakalalasong halaman. Nagsimulang masunog ang balat ni Jonas hanggang sa nakita kong unti-unting nagbubukas sa mga sugat nito at lumalabas doon ang napakaraming ipis. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigaw ni Jonas kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Sa huli, bumagsak ang katawan niya sa lupa at tila naaagnas na ito ng humandusay. Iniluwa niya ang bato. Bilisan niyo. Palibutan natin to. Akin na. Ako na mabasag niyan. Lucy, makakatayo ka ba ha? Tapos na ba? Oo, tapos na. Wala nang magmamana ng batong ito. Tapos na, Lucy. Naipaghiganti mo na ang kapatid mo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Tahan na
Okay. Taan na. Nandito lang ako. Matatahimik na rin sa wakas si Lance. Nakuha niya ng hustisya na para sa kanya. Magiging masaya na ang kapatid mo. Siguradong sobrang proud yun sa'yo. Naipagiganti na kita, Lance. Pasensya na kung ngayon lang si ate. Ha? Pasensya na kung hindi kita natulungan ng mas maaga. Ay, pwede na kayong umalis, Javier. Kami na ang bahala rito. Anong gagawin niyo sa katawan niya? Susunugin namin. Ulila na siya, hindi ba? Wala na ring maghahanap sa kanyang kamag-anak. Mas mabuti nang sunugin na lang ang katawan niya kasama sa pagsunog nitong biniyak naming bato ng aswang. Nang sa ganon, ay hindi na ito makapambiktima ulit at nang masiguro nga nating hindi na rin mabubuhay ang aswang na to. Salamat po, Aling Lisa, Mang Ramon. Nakikiramay po ako sa mga nasawi niyong kasama. Kung may kailangan po kayong tulong para sa mga pamilya ng mga namatay, sabihin niyo lang po sa akin. Gagawan ko po ng paraan yan. Sisiguraduhin ko ring mailagay sa magandang libingan yung kanilang mga labi. Ako na rin po yung bahalang mag-asikaso sa pagpapalibing. Maraming salamat, Javier. Kakausapin ko muna sila. Salamat po, Mang Ramon, ha? Aling Isa. At sa inyong lahat. Aling Isa, pasensya na po kung napagbintangan namin kayo na kayo ang aswang, ha? Wala na yon. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang akala ninyo. Ang importante ngayon ay malinaw na rin ang lahat. Salamat po ulit. Pauna na po kami. Pasasamahan ko na lang kayo ng isa sa amin at hindi nyo pa kabisado ang gubat. Rene, ikaw na lang ang sumama sa kanilang makauwi. Ano, Lucy? Kaya mo ba? Kaya mo maglakad? Pwede na makitang buhatin. Ayos lang ako. Hindi mo ko kailangan buhatin. Okay, aalalayan na lang kita. Tara na. Tara. Umaga na nang makalabas kami ng gubat ni Javier. Agad kaming sinalubong ng mga kasambahay ng mansyon. Siyempre, ang dami nilang tanong pero sa sobrang pagod ko ay mabilis akong nakatulog. Nang magising ako ay hapon na at halos 3 lang din kaming mga kasambahay sa mansyon. Hinanap ko si Javier pero ang sabi ay nasa hasyenda raw siya. Ako na lang ang nagpresentang magdala ng snacks para sa kanya at sa mga magsasaka para makausap siya. Nang makarating ako sa hasyenda ay agad kong namataan si Javier na kausap ang iilang pamilyang mga umiiyak. Nangunot ang noo ko at lumapit sa kanila. Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa lahat. Sige na po. Nakaistorbo ba ako? Lucy? Teka, anong ginagawa mo rito? Yung paa mo. Nakakalakad ka na ba? Bakit mo naman pinilit na maglakad? Kumalma ka nga. Hindi naman na ganun kasakit yung paa ko eh. Konting kirot na lang pero kaya ko naman na to. Ano? Teka, hindi pwede. Dapat ipa-check up mo yan. Javier, please. Ayoko makapagtalo. Nandito lang ako para dalhin tong merienda nyo. Oo, salamat. Mang Teryo, pakuha na lang po muna nitong mga pagkain dala ni Lucy. Sabihin mo na rin sa iba na mag-stocks na lang muna kayo. Ito po. Sigurado ka bang okay ka na? Okay na nga ako. Yung mga kausap mo kanina, sino ang mga yun? Yun ang mga pamilya ng mga albularyong namatay kagabi. Nag-offer lang ako sa kanila na kung gusto nila ng trabaho, sabihin lang nila. Iba pa yan sa tulong na ibibigay ko sa bawat pamilya. Nahihiya ako sa'yo eh. Hindi mo naman dapat yan ginagawa. Hindi mo rin naman kasi kami pamilya para ikaw ang sumagot ng mga yon. Nangako ako at ang mga magulang ko sa mga magulang nyo ni Lance na hindi namin kayo pababayaan. At isa pa, pamilya na tayo, di ba? Huwag mo na isipin yun. Ang importante, tapos na, okay? Tapos na yung paghahasik ng lagim ni Jonas. Hindi ka na rin niya guguluhin. Oo nga. Nakakalungkot lang na hindi ko nakasama si Lance ngayon. Kung nasaan man siya, siguradong masaya na rin siya ngayon. Oo nga pala, sasama ka ba mamaya? Ha? Saan? Sa libing ng mga nasawing albularyo. Sige. Anong oras ba?
Mamayang hapon pa. Diretso na ako doon actually. Sabay na lang tayo? Sige, pwede naman. Tapos na rin naman ako sa mga gawain sa bahay eh. Mabuti. Teka, tara. Kumain na lang muna tayo ng snacks. Oo. Sige, tara. Pumunta na kami sa mga magsasakang pinagsaluhan ng dala ko. Nang mag-aalis 5 ng hapon ay umalis na rin kami ni Javier at pumunta sa sementeryo para makilibing. Kalat na sa buong bayan ang nangyari kagabi. Kaya hindi lang din mga kapamilya ng mga patay ang naroon. Maging mga kapitbahay ay nakiramay na rin. Laking pasasalamat kasi nila na napatay na ang aswang bago pa man ito makapaghasik ng lagim sa bayan. Habang nakatingin ako sa pamilya ng namatayan, ay bigla ako napaisip. Nag-reflect ako sa mga nangyari sa amin ng kapatid ko at sa lugar na ito. Nang gabing yun din ay nagdesisyon akong oras na para umalis ako sa lugar na yun. Masyado na kasi maraming masasamang alaala. At pakiramdam ko hindi na ako makaka-move on kung mananatili ako roon. Lucy, gabi na. Ba't andito ka pa sa sala? Hi. Gising ka pa rin pala. May tinatapos lang ako. Ikaw, hindi ka ba makatulog? Hindi naman. Nag-aayos ako ng gamit sa kwarto tapos nagpahinga muna ako dito sa sala. Oh, nag-aayos ka ng gamit mo? Tinabi ko na ang mga gamit ni Lance. Teka, bakit ang daming bag? Kay Lance ba lahat yan? Hindi. Mga gamit ko yan. Ano? Teka, nag-iimpake ka ng mga gamit mo? Lucy, Aalis na ako dito, Javier. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa amin, ha. Hindi ko makakalimutan ang pamilya mo. Teka Lucy, anong ibig sabihin nito? Aalis ka? Paano ako? Paano tayo? Javier, mabait ka. Gwapo. Maraming magmamahal sa'yo. Marami ka pang makakasalamuhang babae. Oo, gusto rin kita. Pero sa tingin ko, hindi ako ang tamang babae para sa'yo. Namatay ang kapatid kong si Lance. Naipagiganti ko man siya. Hindi pa rin ako magiging masaya. Javier, habang buhay kong dadalhin ang pagsisisi sa pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ko kaya maging masaya, lalo na't alam kong ako ang dahilan ng pagdarusa niya noon. Hindi ko rin kayang madamay ka at masaktan ka ng dahil lang sa akin. Pero wala na si Jonas, di ba? Hindi mo kasalanan yun. Wala kang kasalanan. Javier, Hindi, wala kang kasalanan. Hindi mo pwedeng dalhin habang buhay ang galit na yan. Kasi hindi mo kasalanan yung nangyari. Si Jonas ang may kasalanan. Sige, kung gusto mo magka-space muna, okay. Hindi na kita kukulitin. Hindi na. Pero nandito lang ako sa tabi mo. Maghihintay ako. Pwede naman yun eh. Javier, hindi ko na kayang manatili rito. Then pumunta tayong Maynila. Sabay tayong umalis. Sasamahan kita ron. Ano? Hindi. Hindi ako papayag na iwan mo lahat ng nandito para lang samahan ako. Sino bang may sabing i-give up ko ang lahat ng nandito? Of course not. Patatakbuhin ko pa rin yung asyenda rito. Pero hindi ko naman kailangan manatili rito araw-araw, no? Isa pa, may business venture din naman talaga ako sa Maynila. Tamang-tama. Doon mo gustong pumunta, di ba? Di sasamahan kita. Ano ka ba? Nakakainis ka naman eh. Bahala ka, Maines. Basta hindi ako susuko, okay? Hindi kita susukuan. Sasamahan kita ron. Pwede ka maghanap ng trabaho kung gusto mo. Ako naman, aasikasuhin ko yung mga bagong negosyong papasukin ko ron, okay? Promise, hindi na ako magiging makulit. Javier, Parang tinunaw ang puso ko ng mga oras na yun. Hindi ko kasi inakala na talagang pagpapasensyahan ako ni Javier ng ganun katagal. Totoo naman ang sinabi niya. Nang magpunta kami ng Manila, inayaan niya akong tumayo sa sarili ko. Pero inalagaan niya pa rin ako. Palagi niya ring sinasabi sa akin na hindi ko kasalanan ng mga nangyari at na hindi siya mapapahamak dahil sa akin. Inintay niya talaga ako at hindi siya napagod sa pagsuyo sa akin hanggang sa isang araw ay naramdaman kong oras na rin para sagutin ko siya.
Naging magnobyo kami at pagkatapos ng 1 taon ay nagpakasal kami. Mas lumago ang negosyo ni Javier habang ako naman ay sumubok din ng sarili ko. Pinag-ipunan ko ang kapital noon at tinulungan naman ako ni Javier sa ibang mga aspeto. Magsasampung taon na kaming kasal nang maisip namin na lumipat ng bansa. Bukod sa balak naming mag-expand, mas gusto namin ang education at health system sa Norway. Bumabalik pa rin naman kami sa Pilipinas kasi nandoon pa rin ang ibang negosyo namin. Pero nakabase na kami ngayon sa Norway at dito namin pinag-aral ang 2 naming anak. Ilang dekada na ang lumipas. Akala ko nakalimutan ko na ang pangyayaring yun sa buhay ko. Pero hindi, kasi ang aral na iniwan noon ay habang buhay kong dala. Masarap sa pakiramdam ang umibig, pero pag nasobrahan, nakakasama rin. Nakakagawa ka ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Mas mabuting humanap ka ng pag-ibig na alam mong totoo, malaya at nakakapagtaas ng moral mo. Hindi yung hinihila ka pababa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga kwentong ganito. Huwag po natin kalimutan mag-like, share at subscribe. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kong may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ang akin ding mabasa. Salamat po ulit. Nagmamahal, Lucy.